Miss Nora Arilla. Good morning po. Okay. So, ang tagang Mayundon po ba ay hindi naman kayo first time dito? Ano po? Hindi naman kayo first time dito. So, ayan. Ang BPI po ay natutuwa dahil talagang naging venue para dito sa event ng Nestle. Kay Ma'am, ko po ako. So, we would like to welcome dito sa BPI in behalf of our director, Gerald Glenn Paganiban, and yung ating po dating chief dito na si Ma'am Hilda, na siya ngayon assistant director. So, welcome po sa Los Baños. And also, we would like to welcome our Nestle Maggie team, ating home gardeners sa Barangay Mayundon, and Banjo Verana, our partner din, si Chef Eric, at si Ma'am Rain, ng Maggie, and Ma'am Jeannie, yung ating mga teams, and also yung mga various media. So kami po ay nagagalap dahil ito na po yung ating second activity dito sa BPI. At thank you po na napili niyo yung BPI para po ma-promote yung ating products, and at the same time, tayo po ay matuto ng magluto gamit ang ating mga Maggie products. So kami po one time ay na-enjoy din po namin yung cooking demo nung kami po ay naka-attend sa Lipa. So, and after ng demo, syempre titikman natin. At yun po yung pinakamasarap doon. Na talagang pagtikim natin, talagang napakasarap naman po. Kaya talagang ma-appreciate natin yung product. Makakabili na rin po tayo sa product. So, thank you din po sa ating team, sa home gardening team, headed by Ma'am Linya, and also yung mga barangays na kanilang ina-assist. And ngayon nga po ay mapalad po ang ngayon doon kasi sila po yung napili ngayon. So, muli po ay welcome po sa BPI. At alam po naman po na enjoy niyo po ang ating activity ngayong umaga. So, God bless everyone po. Thank you, Miss Arilla. Picture po tayo with Miss Nora, Miss Nina, Chef Eric, Green. Isang photo lang po bago po tayo umpisa. Kung na kayo, nakakagutumot ka nun, no? Magtalim sa kamag-aling ka, no? Talagang tinanong. Guys, kasama ko si Chef Ellen. So, siya yung tutulong sa atin dito. Yung magluluto tayo ng tatlong gamit yung mga ilabas natin. So, ano ba yung maglulutuin natin? May pa kayo sa pinakbet? Yes! Sa tingin niyo, anong klase pinakbet ang maglulutuin natin ngayon? Yung regular lang ba? O gusto nyo kakaiba? Nakarinig na ba kayo ng pinakbet? Tapos ginawang empanada? Ayos na? Ito yung utak mo nun. Kaya niya nakatabi na si Chef. Opo, pero totoo yan. Totoo, hindi ko naisip itong recipe ito noong umpisa. Pero, ilan, totoo lang. Nung natikman ko na, I'm sure, pag natikman na rin, pareho tayo ng masasabi. Kaya, inaral ko mabuti. Actually, ang dali lang ito ulit. So, magluluto ba tayo? Yes! Okay na? Okay, sige. Ayun. So, first, yun nga muna, no? Doon tayo sa empanada. So, okay. Nanonood po ba kayo ng pandas? Yes! Alam niyo, nakakuha ko dito yung recipe pilit. Kasi, di ba? Para kasi alam niyo yung hash kung paano nito yung gano'n. Hindi yung tipong, welcome po, sa pandas mo, tapos bigla na, diba? So, kailangan pakita sa inyo isa-isa. Kasi, para ma-prepare ninyo, para makalimit yung mga gulay dun sa inyong mga home garden. So, magkikisa muna tayo, okay? Para at least, alam nyo ina-expect. Kilala. So, hindi isa na rin dito yung usual. Sige. Ilan? Okay, nakita nyo na. Bawang.
sibuyas, kamatis. Pwede kayo magtanim ng kamatis. Pero pagdating sa bawang at sa sibuyas, meron yatang lugar kung saan pwede nito ito. So, aalimin natin kayo niya yan. Pero yun yung isa sa mga ibigisa natin. Siyempre yung aromatics, na? And then ito yung mga gulay. Sitaw, kalabasa, hindi ko kasama yun. Okra. Yung pampalasa tayo dito. Pag-okra lang, tawag natin, alam mo, usual na, meron din itong isda. Bangus. Diba? Siyempre ba? Ito yan eh. Kasi, itong niluluto natin, nutritious to, healthy dish lang. Pero yung iba, dahil yung mga bata, hirap pakainin ng gulay. So, gagawin natin dito sa pinagto. Kaya natin ipabalot. Ang dali lang ngayon, kung pampalot natin yung pampalot ng lumpia. Baka kasi iniisip niyo yung gagawin natin yung panata, yung magmamasa pa tayo ng karina o yung locos, right? Ito, simple guys. As in, punta kayo sa palengke, tuturo ko sa inyo kung paano hindi makulit. At alam niyo na kung paano i-remind ko lang kayo. Okay? So, yun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng pinakit, ipapalot natin gamit itong lumpia wrapper at isa-secure natin yan. Siyempre, iba kapag pinunog natin, baka bumog, sayang naman. Hindi nakakainin ng bata na kasi gulay naman. Gusto natin dito, natatago natin yung gulay, lalo-lalo yung okra. Kasi yung okra, kapag bumatas yung iba, hindi kain, diba? So, yun yung ating goal. Maluto itong pakpet. Ano po, may kayo sa pinakpet yan. So, hindi na natin kailangan, masarap na yan, diba? So, mas papasarapin pa natin, tapos may twist pa. So, yun yan, hindi gagawin natin. So, kanina pa ako nagtatandaan, magluto na tayo. Ayan. So, ayan. Isa-isa na muna. Ayan. Pagdating sa mantika, yung ibang marami maglagay. So, wala kayo kung gano'ng marami. I suggest yung tama-tama lang. Ang gusto lang naman kasi natin sa pag-isa dito, mailabas yung lasa ng bawang sibuyas at yung mga tumigis natin dito. So, ito nga yan. Pagkalagay, alam niyo naman, kung nanonood kayo, diba? Alam niyo na, kakandahan lang muna yung pagluto natin, diba? Yung iba kasi, pinapainit, tapos malilit yung hiwa ng bawang. Kapag nangyari yun, yung malilit yung hiwa, sunog. Okay? Tama saan? So, ngayon ito, dinadahan-dahan natin. Ang mangyayari dito sa mantika, magiging garlic-infused oil. So, ganun ba? Kasi yung flavors ng garlic, humidikit ito sa mantika. Pag nilagyan natin ng sibuyas, ganun din. So, yun yung purpose nun. Yung mantika, nagluluto at the same time, ito yung makahawak ng lasa. So, kaya muna natin yung na maluto. Pinaka-brown lang natin ng konting-konti. Okay? And then, saka natin ilalabas yung sibuyas. O ilalagay yung sibuyas. Hindi nag-aantay ako. Ano bang bagong chismis natin dyan? Nasa farm po ako ngayon, pero hindi po ako dito lumaki. So, lumaki ako sa ibang lugar. Pero maganda po dito sa farm na to. Yun yan. Halo-halo lang tayo. Ano ba pang mga luto na tayo ninyo na pinakbake na may twist? Pizza. Pizza? Sino nagsabi na? Saan? Okay, di ba? Pinakbake pizza. Kung ayaw nyo naman palaya kasi mapait, huwag mo mag-care. Okay lang naman. I mean, yung iba kasi sinasabi pinakbake pizza, kailangan ng palaya, pwede naman hindi. Pwede rin, kasi nutritious yun. So, it's all up to you. So yan, nakikita niyo, hindi ko eh. Nagpapagos na. Hindi natin ipapabrown masyado kung bawang. Alam niyo, kapag nilagay nyo natin yung sibuyas, kahit na nagpabrown yung bawang, okay lang eh. Kasi yung heat, kapag bumababa, so hindi na siya marunong pumapunti, nasa stop ng konti. Pero tuloy lang yung halo. Mga 1-2 minuto, siyempre, control din tayo. Hanggang sa okay na siya, kapalambutin natin, and then ito. At speaking of pinakbet nga pala, nasubukan niyo na po yung pinakbet, tapos munggo, sarap yun. Tapos biyernes pa, no? Saktong-sakto. Ayan. Yan, so, yan, malambot yung sibuyas, then, mati sa agad. Tapos, sasayaw muna tayo kasi ang tagal yung natin. So yan, after naman, kunyari lang yung baka hindi ka mainit, diba? Kung marunong na ako sumayaw, sasayaw ako talaga kayo practice. Pero yung baka ako kasi matigas sa loob ng luwa. So, dito ko lang dadaan, yung ganyan. Ayan, lagyan, hinihila ko lang naman.
gusto natin gawin dito, mapalambot lang natin yung kamatis. Okay lang, hindi naman natin kailangan sobrang lambot. Pero depende siguro sa inyo, kung yung malambot na kamatis. Okay lang, nakakas kasi yan eh, sa paging malambot na. So you have to wait for a while, para mag-evaporate for 40 minutes. So ito na, pag-uong. That's it. Now we get nice. Smells so good. Sino gusto mag-hot mamaya? Ay, ito. Ayan po. So, mabilis ang luto lang to. And then, yung next step natin, ilalagay na natin yung mga gulay. Kung napansin niyo, yung hiwa nitong kalabasa, maliliit lang. Hindi nila yan. Kasi, parang pwede natin isabay lahat-lahat. So, hindi na tayo mag-arantay. Meaning, ganyan, no? Balik sa inyo. Wala kayo nakita, ha? Anyway, ayan, tingin lang. Napakasimple po, di ba? Ngayon, kumitan yung ganyan sa kukulan ninyo. Kalabasa, okra, sitaw, ano po pwede? Pwede kayo magkumpanya kung gusto ninyo. Pwede kayong magtanong kung gusto ninyo. Ang daming kanina. At kung nagtutupo natin para kayo, ang sumusurado lang natin dito, lalambot yung kalabasa. Ako gusto kasi kung nagtutupo ng bukay, yung hindi talaga malambot na malambot. Kagaya lang ng okra or ng sitaw. Gusto ko yung sakto lang. Pero kapag tinalaw niyo ang kalabasa, ayun. Ano? Diba? Guys, sa dami ng niluluto natin, ang pamilya na may 4 na tao, I think, kakasya. Pagdating sa costing, tingin ko hindi naman ito naman pasok pa rin sa budget. So ito na yun. Pag nakita ng bata at naamoy at sanay sa gulay, siyempre, gusto kainin. Pag hindi sanay sa gulay, huwag nyo munang pakita, tago nyo muna. Kaya muna natin yan, ganyan. Next. Pwede yung ihagawa natin mo sa. And ang kaganda dito sa ginagawa natin, yung staff, pwede yung optional lang. Yung sabihin wala, kung wala tayong budget ng mga staff, okay lang yun. Ang mahal nga nang nilutong gulay, di ba? Pero may budget tayo mo at may isa tayo. So yan. Alright? Kung sa star, syempre, pwedeng pork, nilalagay natin. Pero pag magkikisa kayong pork, ay suggest na sa umpisa nyo na ilagay. Or, yung maganda, tututuan nyo muna para malamang. Kaya nyo na yung tubig ko ipapakit na para pag okay na siya, iwan nyo na lang ikisan nyo malambot na para mabigisan. And guys, ito kayo na. Ilalagay na tayo dito. Ano nga? Right? Alam nyo makakadiscover ko sa mga isa. At yun nga, ang pinakagusto ko dito, natutunan ko, kapag sa uli natin siya nilalagay, yung talaga natin ma-optimize yung flavor. So nasa sa inyo kung ano maraming nilalagay mo dito. Kasi may pa, alam ko naman alam niyo, i-remind ko lang kayo, okay na natin. Ganyan lang. Then, sasantukin na natin ito. Basta yung dami nung ilalagay natin dito, sakto lang. Dami kong din mo siya. So, ganyan lang muna. Kung gusto nyo muna yun, okay lang. And then, ito. Parang slurry yun natin yan. Cornstarch or flour with water lang siya. So, parang matipid. Tapos, basta ko na kaya sa akin sa inyo na. Yan, tumulo eh. So, yan. Ganyan lang. Siguraduhin nyo lang na na-spread out na natin sa gilid. Kasi, importante yan para ma-secure natin yung laman sa ko. Once ma-secure na natin, okay lang. Ganyan. Right? Sigurado ako, hit na natin. Kasi nakatuko tayo. Right? Ayan. Parang may school pala lang tayo nito. Tapos iligil na natin ito.
Yan, diba? Yan. Then, tutuloy ko lang. Okay, so, ang next step natin is okay. Turuan mo tayo ni siya na pwede ba nakita yun? So, aside from empanada, nakatikim na kayo ng lumpiang gulay, siyempre, di ba? Magkanin mo ng lumpiang gulay. Huwag yung itsura ng malama, gawin natin yung lumpiang. Parang lumpiang gulay, bato natin. Tapos, prito natin, ganun din po. Pwede pa natin i-ulam yun sa kanin talaga, no? Lumpiang gulay. Ito, pag empanada, actually, pwede natin i-ulam sa kanin, pwede natin i-merienda din. Ano pa ba? Almusal, pwede. Oo, diba? Ang umaga, tanghalian na punan. Midnight snack. Pwede rin po. Ang maganda dito, yung mga gulay na gamit natin, siyempre, ang mga tananim natin, yung maganda, nung dati, natanim ako isang beses, nakakuha ako ng okra, naalala ko okra. Hindi ako kumakain ng okra dati, pero kinain ko yun kasi ako nagtanim. So, diba, kapag involved ka sa isang bagay, diba, talagang may responsibility ka, proud ka. So, ayun, ganyan kayo, nagtatanim kayo, kakainin nyo. So, yung mga anak ninyo, tanimin ninyo, kung hindi sila kumakain ng gulay, sigurado yan, mapapakain ninyo. Ayun, no? Guys, ito na yun, ha? Diretso na natin. Ito na kayo, ha? Let's do it. Dahan-dahan lang po hanggang sa, yan, kaya natin siya maluto. Alam mo, hindi na natin kailangan maluto yung matagal. Kasi naluto yung palaman eh. Pinabas na ipapakaroon natin. Para natin malalaman kung luto na, isisipin natin. Sigurado. Masyado. Yun. Ganun ganun. Ikaw pag nagpiprito kayong ganyan, tapos pumasok yung kumari nyo, kung ano naman kapagkwentuhan, baka masunog eh, di ba? So, ayan, limutan na natin ang dito lang. Dito mo natin sa gate. Kasi kaya ako pinaliktad agad, kahit hindi ko lang approach, pwede mo natin baliktad ulit eh. Ang importante dito at sinunod po na. So, okay lang yan. Sa umpisa nangangapakan tayo kasi, di ba? Hindi pa tayo sanay magtuto masyado ng bagong putahin na sinusubukan natin. Ayan, dito lang. Tapos, sigit na naman tayo. Hindi pa. So, ganda lang, hanggang sa brown na to. Ano maganda dyan, kakagatin nyo, parang chips, diba? Kasi crispy eh. Tapos malasang-malasa. Tapos unbi-rice sa kalit na pupunin nyo niya si Mara. O, diba? O, narinig nyo, ang ganda ng tulog ng pagkakakulo eh. O yan, kung gusto niyo ng medyo crispy talaga. Pagkain ninyo ng konti. Okay na to. Ganyan lang. Achieve na natin. Papatuloy natin. Ito na lang. Meron kang wire wrap, meron kang basket na ganyan. Balikan natin yung next. Balikan lang natin yung next. So, easy. Ano ma'am? Pwede na rin tumagawa kaya? Kakain kayo ng okra, ha? Yes. Ah, yan, ha? Yes, yes. Hindi doon kasi siya kumakain ng okra. Kaya hindi ko. So, kung hindi po natin, nutritious na nutritious, ang dami natin pwedeng variation. Sigurado, pag nagpupo kayo nito, may magpupo kayo, kinuha ko rin yan. Imbis na pangus, ang nilagay ko naman, kunyari, tuyo. Pwede naman eh. Kung ilang makakamaat pa siya. Ang pwede na yun. Ayan. Balik na lang.
Yung mga nagkakamera, ganyan na yan, pero ngayon ako. Narinig ko yung tulog ng sigurang nila eh. Kagwala ito eh. Ayan, ayan. Okay na to. Okay, ito na. Kakaanap ko na. Paano nyo? Sarilikat ko na konti. O, paano yung tigat mo ulo? Right? Mukha ko na yung panata, diba ako? So, hindi alam ng mga anak natin na hindi kumakain ng buhay, at kulay pa rin pa. Ayos. Yung mga hindi kumakain ng buhay dyan, hindi alam yung may opera. Secret natin yung mga. O, ayan. So, ganun lang. Simpleng-simple at least may papatay na ito na, diba? So, kaya na nasasabihin ko, ituloy nyo lang yung step na yun hanggang sa mag-upusan natin lahat ng mga niluto natin. And then, that's it. So, gano'n na kasi hindi magluto itong empanada na pinakit. Okay? So, ito kami ganda dito. Ginapamit ko kanila, doon niya yung mali, diba? Hindi niya yung prepare sa atin yung sabi. Hindi ako mula. Sabay-sabayin nyo na para umang tumantika. Kasi napupuno eh. Ang natumantika, mas maganda yung kaito natin yan. Tapos i-adjust nyo lang yung beat. Para hindi naman nagkato. So, pwede kayo mag-gamot sa amatuki. Para hindi ka lang nasurog. Kasi ang tendency kapag kinonsentrate natin yung weight, katulad nito, bumibigat eh. Yun nandun sa ilalim, mangingitin yan, mag-hindi-hindi-hindi-hindi-hindi-hindi. So, hindi nyo agad. O, yan naman. Yan sinasabi ko. Kita nyo naman. Kung pala doon sa isa kanina na flat, so hindi mo bigat kasi yung weight na distribute. Kaya medyo matagal. So kapag medyo mo bigat na maliit yung kumagandaro, hindi nyo lang. Yan again, hindi naman natin ito kailangan nyo na matagal. Doon po na sa loob. So okay na yan. Ano po sa inyo? Ito. Kasi mukhang lumpia yung kulay yun. May isang sa ko. Gusto nyo isang sa ko. Okay na. Parang ano yun, parang alangan yung suka ka nung pwede. Di ba? Marami na yung pwede sukukan. Isa pa, pwede kayong kukuha ng patis. Pero lagi nyo ng konting tubig, hindi po hindi masyadong matapang. Kung may ligay sa sili, hindi nyo ng sili yun. Tapos konting ng suka. Diba? Tapos, sausaw. Pwede. Kung baga napakaraming possibilities dun sa mga gulay na pinalim nyo sa inyong mga bakulan. So, isang sample lang to. Kakadagdag ko nga kung ito tunan. Hindi ko naman ayan. Ayos na siya. Nakita nyo naman. Ganda na ng ulo. Kaya pili na po kayo. 5-5 lang po. Sino po? 5-5. Pag may isang sawang po, 7. Ayun. Yan na. Itutuloy ko lang po para kung makatingin po lahat na. Kung wala akong bumili, maglalako na lang po ako sa labas para ko maubos natin. Pero baka kung may bumili mamaya, sayang eh. Ilan po ko lang yan? Okay. Sarap na merienda dito, Lord. Pero kung ito yung ulam mo, siguro konti lang yung kanin, mga 3 cups lang pwede na po. So yan, so ito, sample lang naman po ito. Meron pa kayong masasuggest. Kunyari, di ba, meron na yung panada, meron po kaya. Ano pa pwede natin gawin sa pinaktit na nandun? Pwede naman yung meatball ka. Maglalagay lang tayo ng konting pahinga. Ito natin. Ayos lang din po. Fried rice is a good idea. Pwede. Malasa yung yung bagong. Diba? Sugar ng bagong fried rice. Tapos may kulay pa. Ang gagamitin nyo doon, fried rice na isosot yung bagong, isosotay mo muna na. Then itatap mo na lang mo. That's a good idea. Ayun. Tinigyan nyo eh? Joseph. Thanks for the idea. That's a good idea, di ba? So, ang dami pwede. Pizza na kanina, di ba? Sabi niya na pizza. Burger. Actually, pwede yung burger, yeah. Mas kakainin mo, ha? Nakatinapay. Okay na mo. So, yan. Makakita-kita.
Actually, pwede yun, sardinas burger. Pero, imbis na pan, kanin na dalawa. Di ba? Para ano, para dito, nakahawakan mo lang, para if you're on the go. Pwede. Yan. Next. That's it. Tapos, pwede nyo linisin pa sa una natin. Ayan. Sino po magaling kumanta dito? Sino gusto kumanta? Habang nag-antay tayo na maluluto, i-entertainment tayo. Kung marunong na po kumanta kayo, napadala po kayo kanina pa eh. Kaya magkakat lang si Chef Eric para ipakita sa inyo siya. Si Chef Eric, no, gusto ko yung takamin, no? Yung nakasang tulog ng tiyan niya kanina pa eh. Pag nakita niya, sila ngayon. Pwede po kumain na tayo pag-leaders. Yun, no? Chef? Kita ba siya? Sa taas, okay naman. Kita pa. O, yan, no? Ito ba? Alakad ko sa camera. Uy, hindi ako lang yan. Okay? Yes. Sino may sabing hindi pwedeng magluto ng lumpiang buhay kami natin? Wala yung panasa. Ang daming possibility. Isa lang to. Okay? Tignan natin dito. Yan. Ganda, no? Diba? O, simple na natin yung plating. Hindi ko na muna ilalagay lahat eh. Alam niyo naman, ilan yung iluto natin eh. Para at least makita niyo na ito pa rin. O, then mag-serve kayo ng sausawan of your choice. Sino sa inyo ang nagustuhan mo na hindi na ganito? Okay ba? Sino susubok? Taas kamay. Talaga ba? Thank you. Subukan nyo. Masarap po talaga yun. Baka po may makita ko, nag-alak ko na ng ganito ha. Pwede na yan. Extra income. Oo. Diba? Yes. So for livelihood, no? Maganda dyan, no? May pinag-akipan natin na side dish yan. Sa manasa. May isang iwan pa. Ako. So, alam niyo na po kung ano yung malibig na dapat ninyo itanim, ha? Para maiba naman po. Saka hindi mo. Kasi yung presyo mo ngayon na mura, pwede mahal sa iba, pwede mura sa iba. So, kailangan kilalanin mo kung sino yung bibentahan. Ngayon po yung practice, no? So, marami na nangyayari doon. Nakikita mo na improve mo yung recipe, na mag-practice ka, nag-enjoy ka sa recipe. Tapos nakikilala mo sino mo ibibenta. So, di ba ba? Nakita mo doon sa mga target benta, ay, sinubukan ko sa mga estudyante, parang hindi nila gusto. Pero yung mga teachers, gusto naman. Gusto pala. So, at least kilala mo sino may benta. Okay, di nakapag-practice ka na. Ito po yung costing. Ang tagal na naman po. Ang tagal na sa tinatanong lang paano mo yun. Okay, so kami natutunan, sir. Ito yung sagot. So, halimbawa po, itong recipe na to ay gumastos ka halimbawa ng 500 pesos. Example lang, ingredients. Dapat po, ang pinakamadaling formula, maging doble siya pagkatapos mo ibenta lahat. So, magiging 1,000. So, kung gagawa ka halimbawa ng, makagawa ka ng 20 pieces, yung 1,000 pesos, divide mo sa 20 pieces. So, lagi po, ako recommendation ko lagi divisible by 10s kasi madali by 10s, 20 madaling bilangin, madaling compute. Pero, sir, huwag kayong mamumupin sa ibibenta nyo. Kasi pag i-divide nyo, lugi na kayo. Tikman ko nga, wala na yun, di ba? So, dapat, isa na ka din mo ang factor. Ayun. Yung ticket, doon yung sa practice. Sa practice, di ba? Ito sa umpisa. Kasi sa practice na perfect mo na, di ba? Nakailang practice ka na eh. Okay. Kung yung anak nila sumusunod sa ito kasi nagustuhan, ano? Habang pinapalamig, biglang dudukot ng gano'n. Pagtugi ako ng 5 piso.
Kasi may tumupok na po. So dapat ba, Jong, kung meron kang gustong bigyan, anak mo o ikaw kakain ka, bayaran mo. Tama. Parang umikot. May balik mo yung puhunan at saka lumabas yung tubo. Maganda yung sinabi ni Sir Eric. Totoo yun. Yun po yung, isa-isa ko yun yung mga nasa sari-sari store. Kaya maraming nag-fail na sari-sari store kasi feeling nila, extension ng kusina nila yung tindahan. Totoo yan. Hindi. Kung meron kang kukunin, bilhin mo yun. Kasi ikot dapat siya eh. Okay. Tapos po, ang nakakalimutan ng iba, hindi nila naisasalang yung kuryente, yung tubig, yung pagod mo. So yung pagpasok nyo yun. So kunyari, meron ka ng 1,000, tatanggalin mo yung 500 pang ingredients. Halimbawa, nagtabi ka ng 100 sa tubig, sa kuryente. Sa mesa, data dahil gusto mo i-post online, gusto mo i-ibenta online. Tapos kung ano yung bayaran mo sarili mo. So sa base ng 1,000, meron kang 100 sa bawat 1,000. Yung 300, yun yung technically profit mo, yun yung tubo mo. At yung tubo na yun, huwag nyo munang i-enjoy. Palakihin nyo muna yung dami, hanggang sa yung dating 1,000 magiging 1,500, magiging 1,000. Oo. Tama ba yun? So yung 10 ginawa na yung lumpia, for example, magiging 15. Diba? Tapos iikot na naman yung magiging 20. Huwag kang magiging 100. Bakit ano pala kayong kita nyo? Ang maganda dun siya, nag-aalam kayo ng pera para sa pagod. Hindi parang pinakasweldo niyo yung sarili ninyo, diba? So iba yung kita ninyo sa pagod, iba din yung kita ng negosyo. O diba? So nasa 25 po. Ako, pwede ko si Miss Jocelyn po. Miss Jocelyn, ano po yung talim ninyo sa ang dami na. Ayun, maganda. Ang dami na. Naisip ko yung mga pwede natin lutuin mo. Mga masusustansya ba? Ay, Miss Jocelyn, ayun ba na? Pakulis ka. Ma'am, take ko nila po. Makinig-inig ka po na, no? Hindi lang siya kumakain ng opa. Ako. Ay. Uy, yes. That's a good idea. Ayun, ang kontra ka. That's a good idea. So, kaya ganyan. Kim! Nice to meet you, sir. Good idea. Sama. Hindi ko nilagyan si Ma'am, ha? Ano na yan? Kusay. So, pabalidate natin kay patikman natin para ma-envision niya yung pag may hanap niya yung Oo. ano yung lasa doon. Validate mo kayo. Sino ka? Si Joseph, you wanna try it? Joseph, wanna try it? Oo, guys. Pwede rin po dito. Come on, sabay-sabay tayo. You guys try this. Yes. Ako, pipil na siya. Sana po. Para hindi ka naman mag-exercise. Good idea. Ito po yung masaya sa pagkain. Lumalabas talaga yung kung ano-ano idea. Lumalabas na creative talaga kayo. May binigay lang tayong isang basic. O, tingnan nyo, diba? Sky's the limit. Okay, you wanna try this? Please. Tapos gagawin niya yung version. Then, actually, game mo Yes. Yes. Oo. So, diba, hindi mo pala kailangan kumuha ng empanada from scratch yung balat. Pwede pa lang, So, yung crunch na yun sa up to you eh. Siguro yung ano lang dito, ang gagawin natin, pagka-prito ninyo, yung ginawa kanina, no? Meron tayong wire or anything na nakaangat yung niluto para yung mantika, tutulo, hindi siya magiging mamantika, hindi siya magiging ganun kasoft. Tapos nakakanta na yung pagprito kasi may tendency na lumabas yung juices galing doon sa mga gulay. So, ang nakakanta na natin yung dito, nag-evaporate na yung juices doon. So, nagiging maluto na. aminin friend, iba. Iba. Who knew, lagay mo yung yung pinakbit sa lumpiara, ibang-iba na siya. Sama ko pa ng kanin ngayon at saka nagkagabihin. May burrito at burrito lumpia ka na. No need for rice sa side. Okay. Ibang next na gagawin mo for us, man? Okay, moving on to the next one. Ito muna tayo. Kasi na-inspire ako dun sa mga talong na inaani natin ngayon. Ano, no?
So, iba-iba pa ng variety ng talong. Natutunan ko ngayon na hindi pala lahat ng hinog ng talong kulay purple. Diba? Yung mga limba. Ayan. Oo, tapos may iba-ibang klase rin. May mga bilog ng talong, yung pang-pakit-ilong may mga makapatalong. Nagdulunga ako nila, sabi ko, tawagin na natin itong pang-talong ng Excel. Kasi iba-ibang variety. So, ito mahirap memorizing kung ano-anong variety. Alam naman natin yung itsura. So, regardless kung kahit anong talong ang gamit nila, itong recipe natin na susunod, pwede ninyo gamitin. Okay? So, ito na yung talong. Malambot na. Yung ba? So, sa apo yan. Pag nasunog yung pa, ang ganyan na. Ang tip ko lang doon, kapag gagawin ninyo yun, ibutas-butasin nyo muna ng tinto para pag lumabas yung steam, maraming nalabasan. Kasi tendency ginawa ko dati, walang dito, diniretso ko sa uling, sumasakot yan. Yung pressure kasi naiipon eh. Makukulat nyo, kala nyo meron dito to, pero hindi ganun kalakas na ipon. Pum! Tapos, pakamamay, kabalo. Diba? Kapag ganun lang kayo doon eh. So, yun lang po. Tapos, papayaan lang ninyo ng mga tinubalat, okay lang yan. Kasi kailangan ng konting oras para maluto yung loob. Then, doon pa lang ninyo papalatan after maka-cool down. Para naman kasi, kung na kayo, papalatan nyo, makapasok kayo. Pag napalatan na, ito na po yun. Ang gagawin ninyo, inuwain nyo na lang. Kailangan natin i-match ito eh. Pero hindi wala kasi pag kinalo nyo naman, natuturo na. Okay, ano kadali itong recipe na gagawin natin? Unang-una, ano matutulutuin natin? Gusto ito ng mga kids kasi gagawa tayo ng meatballs. So, parang portang talong na meatball ang gagawin natin. At super simple, okay? So, ano gagawin dito? Ito lang, sama-samahin mo lang natin ng ingredients. Okay? Ngayon, meron tayong talong. Meron tayong pork. Okay? Pero hindi naman pwede na pork lang. Marami pa rin tayong variations, right? You can use tofu. Tokwa po. Diba? Pagkagamit kayo ng tokwa, tigaan nyo muna para yung tubig lumabas. Kasi pag medyo mamasa-masa, ay magiging mamasa-masa rin po yung mixture natin. Eh, ano pong pwede? Pwedeng canned na tuna. O, diba? Pwedeng sardinas. Ang daming options. Pwedeng manok. Diba, lumalabas na ngayon yung mga idea sa utak na yun. But ano lang tayo pag nag-iisip ng recipe eh. Tingnan muna natin kung ano yung mga pwede. Kasi hindi porket nilagay yung panlasang tilo yun lang. Mas magaling kayo kasi mas creative kayo eh. Ako po, nagbibigyan lang ng basic para po mabigyan din po kayo ng idea kung saan kayo mag-iisip. Ano bang meat ang pwede? Ano bang protein ang pwede? Ayan. So, itong gamit natin dito, ground pork. Ayan. Ano yun lang? May makikita nyo, may iba mga ingredients dito. May bawang, may sibuyas, may dako ng sibuyas. Actually, pinagkahalo-halo lang natin yung mga ingredients. Yung iba sa atin, matanong ko kayo, nagluluto kayo ng karne. Yung iba pa sa inyo dito, ginigisa mo na yung karne bago ipanghalo. Kasi naninikurado tayo na lutong-luto yung karne, tama mo ba? Diba? Kaya ginigisa mo na yung karne bago ipapalamig yan sa kaya ng ganito. Pwede nyo rin po gawin yun. Okay? Ngayon, hindi ko po ginawa yun kasi lututuin naman natin ng tama itong ating mga bola-bola para masakron kung yung loob ay maluto ng mabuti. Okay? Ngayon ma'am, kung gagawin ninyo yung method ninyo, pwede rin maganda kayo ng breadcrumbs o ng harina. Kasi po, kapag yung lutong harina niya ako natin dito, medyo mamasama-masaya ng konti. May hihirapan tayo ngayon. I mean, yung iba minsan magiging tuyo na. Hindi na magiging parang taste like na katulad ng hilaw na karne. Diba? Tapos pag nilagyan pa natin ng ito, tapos ito ang gagawin yung harina or yung breadcrumbs. Para ma-absorb na ngayon yung excess na liquid galing dun sa egg white at sa egg yolk. Yeah. At pinakamaganda sana dito, kasi halong-halo, madistribute pa po ibang ingredients. So yan. Ito maganda rin pang benta to eh. Eh chef, kung maganda dito, sabi na nga eh. Ginawa na guys. Hindi ko sana kay chef, gawa ka ng sauce na parang pang fishball. Diba? Alam niyo yung manamis-namis ba yung chef? Oh. Imagine ninyo itong ginawa natin. Tapos may parang fishball na sauce. Kung may hindi siyang anghang, tapos marami tanim na siliw, tagtanim mo na siliw. Baka may makita ko sa inyo, naglalako na rin ang karito na labas. But yan, o yan. Tapos po, yan, paglagay naman itong mga breadcrumbs o mga kailangan na, kasi tinatansya natin. Ang gusto lang natin makita dito eh, hindi na maging ganito karani. Ibig sabihin ng karani, ayun po, pag
ginagawa natin ganyan, hulog. Hindi, buo siya, pero hindi siya mamumuo ng magiging bola. So, ayan. So, yan na, isa ko na ng konti. I-fold nyo po ang pinakamaganda. Pag sinabi kong fold, kasi yun lang po. Fold. Fold. Ayan, ayan. Diba, pwede ganyan okay yun din, sa kayo komportable. Importante makano natin mabuti. Konti ba? I think okay na ba? Tapos, pagdating naman dun sa pang bola, ano? So, piprituhin natin ito. Pwede niyo yung kamayin, or yung sa ice cream, yung maliit sana, scoop na maliit para sakto. Or kung gusto nyo malaki, pwede rin. Ang ano lang, ang magiging impact lang kapag malaki yung bito na kanya, nagkahati lang. Kasi yung dami ng mantika na ilalagay ninyo, di ba lumubog na yun, right? Okay lang na maraming batches na iluto, walang problema. Ang importante yung mantika nyo, tipid ka rin. Pwede kayo gumamit ng oil na used, pero to a certain level lang. Sa kung yung pinagpito ka ng isda, kung hindi isda yung niluluto ninyo. Diba? May mga pinapractice din tayo syempre, diba? So yan. So yung mga used oil ako, kung makatatanongin nyo, hanggang 2 gamit. Actually, minsan isa lang. Kasi kapag kumatagal yung mantika, nag-deteriorate yung quality niyan eh. Pero since nagtitipid na tayo, gamitin natin doon lang sa tama. Kasi diba? Importante yun. So, initin lang ninyo itong mantika. Tapos, ipipirito na natin yung nagdaan-daan. Makikita ninyo mamaya, saktong-sakto yung ginawa ni Chef Terry. Habang nag-aantay, sino po ang marunong pumunta ng, sukat na ngayon? Kayo, kumakanta kayo kanina eh. Ako po nakakawak ng camera, kanta ko na kayo dito. Anong title po ng song na gagawin? Okay, yan. Itong sauce, Chef, okay na din ba ito? Bango na eh. Ay, sige po. So, ating sarap garlic Wow. Ganun lang kasimple, no? Magic sarap. Tapos meron tayong oyster sauce. Tapos may sugar. Tapos may ginger, garlic, and onion. Yung tatlo, ginger, garlic, onion. And I can emphasize na importante yung ginger dito. Kasi imagine ko yung, saan nakamoy ko eh. Nakakatulong siya sa aroma, sa flavor, yung ginger. And then yun nga, slurry. Sinabing slurry is just a combination of cornstarch and water. Tapos yan, hindi syempre dun sa apat na gusto mo. Yung dami ng cornstarch, in the water. Titig mo ako. Dapat lagi yun ang gusto masarap. So hindi ako titigin eh. Iinumin ko ito. Sarap yan. Pag nagbenta kayo nito sa karton, bibili niyan, ubusan na ito. Kaya dapat yung sauce may bagay din. Malalaman niyo mamaya kung bakit ko sinasabi. Take my word, guys. Sauce pa lang, ulam na. Ay din, ito yun eh. Kahit na tinapay eh. Pahin nyo lang naman pinita sa dalawa. So, yan. Masarap siya. Tapos, ito yung pagprito dyan. Makikita ninyo, habang naglalagay, tumataas naman yung mantika eh. So, ang effect niyan, parang nag-deep fry na kayo na kapag kinukuha natin. So, importante rin na alam ninyo kung gaano marami yung kailangan mantika kung sa dami ng pinilito ninyo. Kayo na makakagad doon eh, kasi iba yung size na lutuan, iba yung dami ng niluluto, iba yung size ng pots na nilalagay. So, eventually, kung itong pipinta nyo to, alam nyo na kung ano yung dami. Oo, diba? So, pagkalagay ng lahat ng yan, ang i-adjust naman natin yung kasi nga, ang gusto natin dito, slowly natin niluluto ito hanggang mag-blend sa pinakagitna. Ayan o. So, ganun yung gagawin natin. Iikot-ikot ko lang siya. So, itong lupa natin, no, electric. Tayo, nasa kalan, karamihan sa atin ang magkakalan. Kapag medyo napalakas yung apoy, tapos nahirapan tayong mag-adjust kagad, pwede nyo angatin yan. Iangat nyo lang habang nag-iikot. Parang sa ganun, hindi na tayo nakakakuha ng extra heat. Kung ano yung init na mantika,
Yun lang yung matutuloy. Para hindi ka siya masubok. Right? So yan. Eh since mabigat din itong course, kanina diba, in-explain ko sa inyo yung concept mo yun sa lumpia, kapag mabigat tapos hindi siya flat, ibig sabihin hindi siya palapad, yung weight naka-concentrate sa gitna. Ay nakikita nyo yun sobrang lang. Importante na ikot-ikutin lang natin yun. Tapos, pwede nyo babaan mo yung beat para lang dahan-dahan siyang maluto. Ang importante dito, paano ba malaman kung luto o hindi? Magsasample talaga tayo. Look at one piece, slice it in the middle, tapos tikman ninyo. Tingnan nyo muna kasi obvious naman pakabilaw, medyo pinkish pa yan. All that. And believe me, meatballs siya ng talong, nakakala mo simple, pero kapag nandito ka, namoy nyo na ba? Yung aroma niya, kasi very aromatic, nakaka-entice na din po, ang tagal naman magluto niya, luto na ba? Kasi kahit nakain ka na, ito yung pakaramdam ko ngayon eh. So, ayan. Social pa kayo yung yung ibibenta mo, no? Talo nyo pa yung mag-fish ball. Sisiguraduhin ko lang na magluto ko ng mabuti bago sa mga kaibigan. Yes! Sakto, di ba? Sa tayo dyan. Spaghetti meatballs, guys. Hindi ko naman yung naman, oh. Spaghetti meatballs. Pwedeng walang pork. And it's kung maganda dito, yung mga kids kakain sila. Hindi sila kumakain ng tagaw. Diba? Yung tomato sauce, pwede kayong gumawa ng sarili niyo yung tomato sauce dito sa mga kamatis na talang ninyo. O yan ay marami na rin, no? Kung may season na minsan at daming tubo ng kamatis, yun, pwede kayong gumawa ng fresh na tomato sauce. Pwedeng creamy, yung spaghetti. Diba? Meron tayong Nestle cream, na pang-carbonara yung natin. Tapos meron tayong meatball na tanong. Ayos na ayos din yun. Yung mga naisipin nyo ito, makikita nyo sa website ng Nestle Shop ng Maggi. At hindi nga pag-isipan lasang delivers. Kapag nyo yan, gagawa na rin ako, yung mapapag-ibig din ako ng recipe sa Maggi. At syempre, mga recipe ni Maggi po, publish ka sa pag-lasang delivers. Para matikman nyo rin, syempre. So dyan ako ngayon kabisi. Muna sabi ko, wala ka ng post natin, nag-post ka araw-araw, nagpa-practice po kasi ako. Gusto ko po, bago ko i-present sa inyo yung mga recipe, nagamit ko na. Kaya sabi ni Chef Eric, bago niyo ibenta, tikman muna na gusto ninyo. Ganun din po ginagawa ko sa pag-publish ng recipe. Tinitikman ko, hanggang sa magustuhan ko, then yung asawa ko naman po, mga anak ko, then yung mga kapitbahay ko naman po. Ang problema yung mga kapitbahay, pag nagustuhan, kakatok na naman at manghihingi na naman eh. Yun lang po, no? Ibig sabihin nun, pwede nang i-release yung recipe sa inyo. Yun ang magagandaan nun. Ayan. Ang gusto kong texture nito, yung hindi kong medyo crispy na labas. Pero kung yung susunod, malapit na ito karos eh. Hindi naman kasi ito purong pork eh. Meron ng itong talong eh. Ikuti-kuti niya ako ting sa that. So mga 1 minute pa. Tapos nakayanin ko siya. Ipipil ko naman para pag malalim yung sa ulo. Yun yung una kong kakangukin, yung mga nandito. Habang inaango ko yan, nauulog naman, nagsaslide yung mga nasa taas. So, hindi sila mag-different. Habang naluluto, yung mga nasa taas, ikuti-kuti nyo lang din kasi hindi sila naluluto na sabay-sabay. Ayan. Alam niyo, kapag sinubukan nyo ng mga recipe na to, hindi na kayo asa sa panlasa nyo o kanino man. Kasi kayo mismo yung mga sumubo, yung mga experience nyo, share nyo sa community, di ba? O di po, ang ginagawa ko, ganyan, subukan ko yun. Naranasan nyo ba yung pakiramdam? Na itong recipe na ito, masarap ito kapag may ganitong ingredient. O kapag niluto nyo ng mas matagal, mas masarap, at ito gano'n. Kayo mismo magpapakita ng idea. Ayan, okay na to,
So, kakangin mo muna, isa-isa. Kasi kailangan natin patuloy pa rin yung mantika dito. Ayan. Makita niyo diba? Kapag tinatanggal ko yung nasa dulo ng malalim, yung mga nandun sa ibabaw, ay nagsaslide. Kaya mag-slide yung bulak niya. Tapos sabihan nyo na lalupo yung iba. Yung mga hindi masyadong lalupo kanina habang tinurot na. So kung kaya tayo ng method, gamitin nyo kung saan kami nakakomportable. Sinishare ko lang sa inyo yung isa sa mga ginagawa ko. Yan. Okay nito. Ayan, diba? So pagdating nito, itutuloy ko mo yung pagpilito ng iba pa. Para maraming matikim. So ilagay natin. Sige ba, guys? Ayan, nakatipid na kasi. Nilagay ko ng tong na eh, sisila yung forma sa akin. Kapag ginagawa ni Chef Eric, iikot ako sa inyo, bakit ako yung nagawa na natin. Kasi simple lang naman, kaya ako may iba para lang kita ninyo, how it looks like. Diba? It looks like meatball na puro meat, right? Who would have thought, diba? Sino makakapag-isip na may talong para ito? Diba? Diba? Ang maganda dito, okay no? Diba? The good thing is, hindi lang talong ang pwede na nagigit. Ano? Kung naisip ko, pwedeng mungo. Diba? Naisip niya? Diba? Kalabasa. Yes. Yes, kalabi. Oo, diba yung naman? Yung mismong, yung malalaki. Pwede din yung stock ng gabi. Oo, pwedeng naing, parang gano'n. Marami eh. Pwedeng gabi na mo, pwedeng gabi mo. Diba? Ganda po ng idea nyo. Instead of meatballs, pwede natin po gawing patty. So, pwede lang ipanawa sa tilapa yun, or ulam sa kanin. Pwede kayo kumuha ng gravy. Tutuwang mo yung gano'n. Para maging parang burger steak, pero tanong mo. Alright? Maniwala po kayo, ma'am. Maniwala po kayo. Ayan na. Oo, ayan na. Ma'am, di ba? Okay na mo po, no? Kaya ka nila ako kasi nakakit mo kung ganyan eh. Nakikinig ulit yung ganyan eh. Lahat po kayo makakatikim na ito. Marami pong nangyayari nasa kusina. So hindi lang po itong niluto na ninyo kakainin ninyo. Mabubusok po kayo. Okay. Ayan. Sige po. Thank you, sir. Thank you. So ito guys, i-plate ko na lang para makita ninyo kung may pusa. Kung sa mga hindi pa nakakatry, diba? Yung hindi kong diba, kadalasan kung kami prito tayo, kaya natin sa plate, isa-serve na natin. Tayo lang na, wala kayo maayos na plato. Para lang iba, diba? So there's always a first time in doing things eh. Kaya ito, alam natin ang masarap yung ginagawa natin. Pag nilagay natin sa ganito lang, i-serve nyo, parang hindi mo sa ito mabiligit na masarap, diba? Kung meron na kayo magandang plato or mayroon kayo sa kapitbahay, trip lang, kunyari lang, diba? Subukan na isang beses or dalawa. Kasi pag nasubukan ninyo, kakainin gagawin nyo yan, diba? Parang chef na rin tayo sa sarili natin mga bahay. Isa pa, magpapaganda, naon na sibuyas, maraming milan ng tala sibuyas. Mag-chop kayo, ito mo sa ibabaw. Diba? O di may garnish na tayo. Pwede rin daw naman. Actually, hindi nakalungan yung kaya pwede nyo ginagawin dun sa loob, diba? Tamo? Sige, bibigyan kayo sa mamaya. Ang gano'n mo ng contribution. So yan, naglalagay ko dito para makita. Dito kayo dito. Kita naman yun. Ano bang naiisip ninyo na pwede natin ilagay dito? I mean, tanong kasi ito, may ginawa ako puso ng saging. Pero kailangan nyo i-prepare mo kung yung puso ng saging. Tatanggalin nyo yung nakakang, hinibigaan yan, pagkita nyo mabuti. Pero pagdating sa budget, syempre mas mura, diba? Tinusungit ito, minsan may talim kayo sa akin, Ang importante lang doon, matanggal natin yung kumbaga daka para walang masyado. Ano ba ba? Kanina nga sabi ni ma'am, ako ng gabi, parang naging, ang dating
Pagkakalimutan kung makikita sa kanya ng water, pwede kong pakuloan sa tubig. Ang lumabot na ng bata. Sa kanya so yan, lapit na ko. Ako nga siya, kayo yung mugo, diba? So yung mugo, tapos nabutin niyo, tapos ihalo siya, mas mura pa, ano? Yun. Kalabasa, kamote na ginagkat. Diba? Ang dami possibility. Sino may malungay sa bahay, dami na ninyo mas pa. Nutritious na nutritious. And flavorful. Pati yung mga anak ninyo na hindi nyo. Ito na lang, alam ko na. Gamitin niyo yung mga kulay na hindi ka nakain ng mga anak ninyo. Diba? Kasi that's a good idea para matakunan. Hindi naman natin sa inyo loko. Anong tawag dyan? Bola-bola. Yung sabihin niyo. Masarap na bola-bola. That's it. Baka kayong sauce. Sasarapan eh. Baka pati yung kala mo, isama ko sa mga kala may kainin. Diba? Tandaan nyo na kaya, possibilities are endless. Kami nandito kami para mag-suggest. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman ang masusunod eh. Diba? It's your decision. So yun. Yan, dinangat ko kasi kakadagdag ko ng pagkaroon. Ayan. Sige po sir. Ayan, nakita niyo yung method ha? Kapag medyo mainit na, magdagdag na kayo ng kita kasi ako pa yung temperature niya. At least hindi ka manginit yung labas. Pero huwag mo nga ibalik agad doon sa init, diba? Kapag yun yung muna na mag-ubad mga 1 minute and then saan yung balik. Muna dyan. At least may control na kayo. Na-adjust nyo na rin yung apoy o yung level ng heat sa lugar nyo. Pag tinanong kayo bakit may brown ang mga ninyo, magdagdag kasi masyado si Paglasang Pinoy, nakagalitan lang po. So, sorry na po Mas ganun ulit. Actually, alas okay na to Pero at least meron kayong example na iniiwasan natin, diba? Na yung pagpaparaw na ganyan, kaya natin pinagdahan-dahan dapat. So, huwag yung kagaya na nagdadalawa ng mundo para gano'n yung itsura ng nangyayari. Pagka occasion check kayo yung butido. So yung kayo. Oo. Narinig niyo yung sinabi niya, diba? Pwedeng gawin yung butido. Isistig lang ninyo, diba? Yung siya, kung maganda doon, kahit na na-steam, pwede din nyo ito pagkatapos Ma'am, mga business-minded yung butido. Diba? Oo. Pwede nyo mga lagyan ng itlog sa gitna. Kung ginagawa natin, di ba mayroong point sa gitna ng butido? Minahali nyo naman sa gitna ng mixture yun Ayos na. Kung ayaw nyo malaking itlog ng pugo, pwede. Ayos na yun, diba? Nakaka-nutritious. Kasi may protein na rin. Importante, malasa yung butido natin kasi gumamit na dito ng magic sarap. And again, depende nga dun sa quantity na sa panglasa ninyo So, yun yun. Ngayon, iipag ka naman dito, okay na ba? Yung sauce, iniinin lang natin. Kaya nare-remind ko kayo, pakitandaan na sinabihan ko kayo na itarin nyo yung sauce for this. Nasisilito. So, yan yung kasimple. Ito rin natin yung pang-bola-bola. Meron pa akong isang tip sa inyo. So, kung gusto nyo maiba naman, kasi ano ba itong nanay ko, natutulong magtutulong bola-bola, ulan namin araw-araw, ganito. So, pwede kayong mag-coat ng breadcrumbs sa labas para talong bola-bola pa rin. Pero, mukha naman siyang Japanese style. Diba? Kasi may Japanese breadcrumbs sa labas. Pagkabad nyo lang sa itlog yung Tumatang sa itlog yung narobyo na tinahilaw na bola-bola, di ba? Tapos, ikubak i-roll nyo sa itlog, tapos ilagay nyo sa breadcrumbs. Tapos, iprito ninyo, dahan-dahan din, ito na itsura mo. Ayan. So, okay na to. I-take muna natin ang konti yung hindi masyadong. Okay na siya, ha? Okay. Ako din, ha? Sabi na, tapos patak ko na lang muna. Sige ba?
Hindi ko na kayo kailangan i-remind ka kasi dahil ako naman sa kasi iba. Okay? Ito Mas ganun, hindi mo lagi ko yung sauce. Para ma-cover ka. Nasa sa inyo kung gusto nyo panumayin sa sauce o hindi. Ako hindi ko muna papanumayin. Para nang matikman din ninyo yung naman sa loob. Okay? Now, ito. Sabi ko kanina, di ba? Kung may tanim kayo, natawang sibuyas, yung rival yun, tingnan nyo yung nagiging itsura kapag ina-garnish natin. Masarap na, maganda na itsura kanina, mas gumanan na pa sa kanina natin. Diba? Hindi lang panlasa natin dito yung kumbaga may-entice pati yung mata natin, yung imagination natin. Isang maganda dyan, meron kayong toothpick. So, bisa din ko, tinatoothpick sa iba ko, paano gawin lang, diba? Finger food, yung may birthday dyan, yan, inakanda ninyo, may mga toothpick na kapag natin yung bisita, o may finger food, siga-siga tayo. Ganyan yun. Yes, diba? Sweet and sour. Ano ba sabi nung idea ko? Ano na isa? So, yun din, yung mga kids hindi kumakain, kortehan natin. Kaya nga sabi ko kanina, korte yung puso. Diba? Korte yung hayo. Kayo din nalilibang habang nagkukorte kayo, diba? So, yun. Oo, pwede. Actually, na lang yung possibility eh. Kaya pinapabayaan ko na lang yung imagination ninyo na gumana. Kaya kung sabi kami ni Chef Eric dito, nandito kami para magturo sa inyo ng mga pwede ninyo gawin. Diba? Iba kasi kapag tinuruan versus sa binigyan eh. Diba? Kasi pag binigyan, masarap naman sa dapat. Pag tinuruan, gagawin mo ulit bukas. Kasi hindi nyo na makakalimutan na gawa nyo eh. At napansin niyo, kapag may ginawa kayo isang bagay, tapos nagustuhan nyo yung resulta, the next time kapag confident na kaya, diba? Alam nyo na mas magiging magaling kayo, nandun yung improvement natin. Hanggang sa, mag-isip ka na, kailangan ko ng extra income. Marunong ako nito, pwede kong gawin ito. Doon ako pasok yun. At tatandaan nyo yung sinabi ni Chef Eric kanina, discarte pagdating sa posting. So, yun. Pag pinagsama-sama natin lahat ng mga information na natutunan natin dito sa ating short stay dito, sabi ko sure guys, may impact yan sa mga kabuhayan natin, sa kalusugan natin. Pero hindi pa tayo tapos there's more, may isa pa, last na. Pero for here, okay na tayo sa, sa picture na. Tasting na tayo dyan. Sino ang nagpo-volunteer ngayon? Kumbaga, yung ating ginagawa ng pagkain ng mga ganitong healthy, sa kanila, kahit anong pilit mo eh, hindi ka lalabas sa mga hindi ka magsiselfone, kapag hindi ka kumain ng gulay, natatakot, diba? Papatay mo yung internet, yung wifi, para walang signal, diba? Para hindi na natin gawin yun. Ito yung gagawin natin dito, simple lang. And of course, titignan din natin lahat ito. Alam mo na natin yun na ito. Kailangan mo nang i-remind kayo ulit. So, hindi ito bago. Alam na ng lahat ito. Nandito ako para mag-remind lang sa inyo na itong recipe na ito ay napakasimple at ang daming counterpart sa iba-ibang mga lugar. For example, sa Batangas, ang tawag na ay Bulangan. Sa Ilocos, ang tawag na ay Diminutin. Kasi may sa Ilocos, pwedeng Naspa. Sa Bisaya, Naupoy. Ang dami, no? Pero kung mga basic ingredient, kasi yung mga nutritious na kulay din, kung papansinin ninyo, iba-iba lang yung sinasawang nila. Like for example, itong lulutuin natin ngayon. Meron tayong, ito po ito yung ating mga kulay. Meron ng pork dito at saka, gigi. Ayan, right. Ayan. So, ito yung basic na kulay. Nalagyan lang natin ng ano ba. At saka yung method din. Kasi yung iba, ang ginagawa dito sa pagluluto, pinapakuluan lang. Ganun di ba kayo magluto, pinapakuluan nyo lang ng kulay, yung mga gulay, para mabilisan. Yung iba gusto kinigisa. Well, nasa sa inyo pa rin yun. Gagawin ko kayo gigisahin ko kasi may pork. Pag pinakuluan natin yung pork so gusto ko yung igigisa. Kasi di ba kapag kinigisa natin, may extra flavor na lumalabas. So pag nilagay ninyo yung garlic, okay lang din, pero kapag ginisa natin, mas nagiging okay. But it's just a matter of preference. Konting mantika lang muna na itong ginagawa. Okay? Kasi konting kumantika, kita ninyo. Hindi naman kasi kailangan masyadong marami eh. Ang gusto lang natin is ilabas yung flavor. Okay? Pwede nga walang mantika eh. Pag mamantikain natin yung pork, pwede rin yan. So yan, since non-stick naman yung buwan ko, pwede, thank you sir.
pwede nyo ilagay na direct, tapos puntayin nyo yung umingat, okay lang yun. Pero kung hindi non-stick, yun yung gagawin. Kasi yung pork bibigyan, right? So yun, yung mga kailangan tayong i-consider. So since pinakainit pa lang natin ang lutuan, kaya muna natin, ito muna yung tipong chika-chika tayo. So, nunod natin, ano ba gusto teleserye ngayon dito? May nabangan ba kayo? Ayun. Pwede mag-invita ng katulong ko sa pagluto. Sino gusto? Ako mamimili ako. Wala talaga nagtataasa. Kapahan na kayo kapag malapit na ako sa inyo. Narinig nyo na. Pag hindi ka sumama, masusunod yan. Sino kaya ang gusto? Dahil tinuruan nyo ako kanina. Baka naman mo. Oo nga ma'am, di ba? Alam ko naman kayo ma'am. Pero gusto ko na masama ko kayo eh. Mas masarap ko yung katabi ko si Ma'am niya para ko ayos na ayos tayo eh. Ma'am, bahala kayo kung magagawin mo dyan. Kasi iba-iba kayo kung mamaan, di ba? Kung ako gagawin ko, i-isa ko yung pot para magiging context. Then, isasama ko yung mga garlic, onion, and kalaman na kamatis. Kasi kapag inuna natin yun, tapos yung pork, pwede yan. I mean, gusto ko lang ma-extract pa yung konting oil from the pork. Yung mga pork. So, ito ako sa'yo. Pag ipakolo nyo lang. So, si Ma'am, ang may method siya. Ako Ma'am, nandito ako manipod ako sa inyo. Kamusta naman ang mulay ko kayo? Yes. May texture po kasi, no? Yes po, yes po. Yun nga po yung gusto nating magic. So, sakto po tayo ang goal na yun. And aside from pork, pwede walang pork. Pwede chicken. So, ano naman yung mga possibilities na mix and match natin? Ano pa kaya mga mga nilagay sa mga pork? Mga pampayasa o. Kasi diba, hindi naman kailangan na walang nasaya. So, oyster sauce, kung ano-ano. So, definitely, inimagine sa tayo dito. Kaya ayun. So, ginawa ko na. So, kita nyo naman yun. Parang pa-brown na siya. So, kung gusto rin sa'yo, awakan mo lang dito. Let me know if you want to do it or not yet. Okay lang. Kaya, nakita nyo hinahalo-halo nyo. Kasi ang gusto nyo mangyari dito, mag-brown talaga yung pork. So, kung nangyari nun dyan, it takes more liquid because of the Maillard reaction, right? Tapos din, yung texture ng pork sa labas, iba yung texture ng pinakuluan lang versus yung ginisa mo. Ang tama yan. So, walang kayo. Yun, nasa bulletin. Sabay-sabay na to yung isa. Ako. Sige po ma'am, unahin natin ang bawang. So, itinabi mo yung pork sa gilid at inura mo yung bawang. Hawak ba dito? Right? Tama kasi. Ayun. Yes. Yung bawang mismo, kapit yung nasa base sa bawang. Kapag ginagawa niya, yung bawang naman, ito, ako na, kasi nabibigay sa sariling mantika na, extract na natin yun. So, ginagawa niyo lang dito, yung bawang, ipipip pa niya, para mix. Ayun. So, nasa sa iyo, kung yung bawang yung may Lagyan na natin dito yung sibuyas. Sige, sa amin nyo naman. Yan. Sibuyas ang kamatis. Bawang ang sibuyas. Okay naman. So, pero pang wala.
O, kasama na po, no? So, yung last na yun, ako niya. Ano na ako yung wala? Oo. Ako niya eh? So, yes. Ito yung hindi natin. Kung gusto nyo, so, nasa sa inyo, nasa pamilyo. Sino gusto nyo tulog na kamatis para malasa? Diba? Yung iba, di ba tulog eh? So, yun ang nakikita mo ngayon. Dati nyo na yung kamatis dito, no? Pwede para mo yung kamatis. Pwede ka, kung magawin mo kayo mong kawa, kasi yung dami eh. Kasama ko sa hirap. Kasama pili ko kasama. Okay. Ako naman yung inaanak ko. Wow, impressive naman. Oo. Oh, yun. So, expert talaga sa tomato si Ma'am. Samahan ko is kagabi nag-resign. Ako. So, pwede niyo pong isa yan. Bakit po? Yun. So, yung una yung kalabasa kasi ito yung pinakamatigas dito sa mga nagkakamili. Aside from kalabasa, pwede ako. Ano ba ba? Sweet potato, okay yun. May lasa talaga eh. May cabbage, right? Pampalabo, tama po. Tatakpan mo na. Opo. Yes. So, di ba makikita nyo, iba-iba yung style natin sa pagluluto. Pero, yung resulta, masasarap pa rin. Iba-iba lang yung paggawa. Iba-iba yung method, kailan nilalagay yung isang ingredient. Ay, importante naman na enjoy ninyo yung niluluto ninyo eh. Yun yung naman yun eh. Otherwise, pag hindi nyo na-enjoy, ibig sabihin, kailangan natin yung pagkukunan ng proper way of cooking. Opo. Mamaya nilalagay. Okay. Pero karami naman. Sige ha. Gagawin natin yung soup. Opo. Opo na tayo mo. Gusto natin. Ngayon, hinahanap mo na yung init para mabilis na umulo. Yan, ito po yung mga import ninyo dito. Sa nabanggit ninyo kanina, ano yung mga nakagalit, mga netbooks? Ano pong ginagawa nyo sa repos ng mga na-produce? Pinibenta nyo rin kayo? Okay. Tapos, meron po kayo mga binibenta dito lang po ang gusto niyo? Okay. So, kung nabibigay po kayo ng seats, may kasama kayo ng registration doon kung paano nila... Galing sila din. Galing. So, siguro sila kaya natuto dahil po sa program na yan. Iniisip sa inyo po yung mga lugar nila. Actually, bali yung parang yung yun po, sila sa partners namin sa project namin which is strengthening our as far as community. Science-based sa So, para kasi sa kanya talaga, ma-replicate na our proposing, hopefully, makapropose yung other projects. Kasi mag-e-end siya ng Okay. ma-replicate siya yung Within Laguna. O so, ibig sabihin, lumalawak tayo. O kasi ma'am, sila po, nagtatanong ko kanina eh, talagang biyasa-biyasa na, no? Diba? Pwede rin sila magturo, sa ibang council. Kaya sinabi po, actually, na-training po ilan sa kanila dahil
tumutulog ako, di ba? Tutulong na to, pwede na to. Di ko alam yan eh, no? Ako, pipitas na lang ako eh. So, at least, okay, kasi may knowledge na sila eh. No? So, assistance na lang on another level. Wow. Ano na, hindi yung gusto ko matutunan talaga eh. Kaya nga ginagawa ko to. Kasi, ang sa akin naman, on my end, yan, ito sabay tayo nito, kumukulo rin. On my end ba? Panay yung unang kasi ako eh, panay share ng recipe. Gusto ko iba naman. Gusto ko yung tipong magkaroon ako ng impact. Kaya nga gusto ko yung maging kaibigan ako ng bata. Para matuloy niya rin ako. Kasi, yung mga ituturo nyo sa akin, yun din po yung ituturo ko sa ibang mga tao na tumatangkili sa atin, no? Sa ginagawa natin. Kasi isipin niyo, kayo dito, may good vibes kayo nakakalat. Ako rin, may good vibes ako na nakakalat sa internet. O, diba? Hindi sabay-sabay tayo with that same advocacy. Kaya nga po ako nandito ngayon, nakipag-partner ako with Maggie. It's because of that. I think na yung recipe creation ko, hindi ko naman po tatanggalin. Magdadagdag lang po ako na pwede natin may ituro. Kasi ang gusto ko naman talaga is, makatingin sa mas marami. Yung plataforma po natin, ma-maximize natin, di ba? Hindi lang po pala katawa kayo, hindi. Yung iba-iba, magluto ko sa mga hospital. Mga yung gano'n. Kulay naman tayo. Gusto ko rin matuto at magtanim ng sarili kong kulay sa bawara ko. Yung gagawin ko para ma-inspire din sila. Kayo, inspired na kayo. Kaya gagawin nyo na magtanim ngayon eh. Inspired naman natin ito. Yun. Nasaan na tayo dito? Ang pinas pa. Pabayaan natin ako kumamang. So, pinapalambot lang natin dito yung kalabasa. Habang pinapalambot, ang dami natin pwedeng gawin. Pwedeng maglagay ng kalabasa ng magic sarap, pwedeng hintayin natin. Paglagay na natin, mami. Sige, mabukusan ko lang po para sa inyo. Pwede ka maglagay ng pepper. Yes. So, pwedeng crack the pepper, pwedeng pepper powder, pwedeng black, pwedeng white. Pero kung white, medyo makakita na konti. Inulit natin ito. Kanyang ko. Nakita-nakita ang hulog na. Sige ko nga. So, ito pa lang okay na eh. Kapag nalupo yan, actually okay na. Meron pa tayo dito malunggay. Nalas natin to kasi bibigil na. Right. Co-cover natin. Tapos paglalagay ng green, hindi na natin i-cover. Diba sa Perry? Natutunan ko rin kay sa Perry ka, ma'am. Akala niya, may kami natutunan. So, tapos yan, pwede natin ihulit yan isa. Kasi ang kailangan lang naman natin is may nasa siya, diba? Perfect. Serve na lang natin. Okay. Yung, isa pa pala dito, yung fish kasi, kung gusto nyo na parang diling din, ilagay nyo. When pork and fish, okay lang, pero ano nyo pwedeng isa lang, marami lang. So, ginawa nyo siya kaya dito. Ilagay ng magic sarap. Kasi nirap. Let it rest for a while siya, para mag-penetrate yung flavor before frying. Parang kasi nasira anything else. And, yun na, let the taste, let the flavor, kung justify itself. Don't take it from me, titikman nyo yan mamaya. Mas matikman ninyo, let me know kung ano tingin ninyo. Okay? So, yan. Hintay lang natin na maluto po yung kulay ng konti. Then, ilalagay na natin yung green tea. Thank you, sir. Mga kano katagal yan, ma? Mga 2 minutes? So, mga 3 minutes po tayo parang meron. So, hindi. Yes. Ako na yung hindi mo ako siyempre. Masarap ako sa nilindero, isip niya. Hindi yung sinasabi kayo na depende sa panasa niya yan eh. Hindi ko rin nakalagay sa recipe. Isang sachet. Well, depende kasi makikululit din namin yan. Diba? So,
Philip, kaya mo natin tinitignan. Ako na. Talaga. Okay. Go. Yun. I agree to that. I agree to this. Okay na siya. Okay na to ha. So, Fortunately, in public schools, meron ko yan sa paaralan. yes. Diba? Tapos, required yung mga estudyante na mag-tend ng garden and ganyan. And before man they do it kasi required siya sa school eh, kailangan nila gawin. So yung mechanics ng cook-off is, they need to tend to the garden, study the cooking basics that we teach them, and then magluto sila ng panglaban ng school nila using the ingredients sa garden. Siyempre not all, because there's only a few that do ganyan. So we've so far reached about 1,300 schools. So it's a tandem between a student, a teacher, and a parent. Tapos yun, nakakatuwa kasi syempre not as young as Sam. So mga grade 4 to mga grade 6, yung mga entries doon. With the hope na we inspire the next generation of young cooks. Kasi di ba, sana hindi generation ni Sam, pero yung mga bagets ngayon, mag-grab na, kakain na lang ako sa labas, talaga siyang cooking, di ba, ganyan. So, cooking, eating at home, napaka-integral, di ba, sa Filipino value. So many moments happen around food. So that's what we want to bring back. So with Banjo coming in, sabi talaga namin, yun pa rin yung problema ng Pilipinas ha. Si Mami din po ako, either masarap or masustansya yung luto. Pwede naman together eh. Diba? So as the OG of Pinoy recipes na siya ang website na lagi pinupuntahan, Pinap on his doors asking him, would you be interested in joining us in this course? Kasi we feel like the likes of Asam, we want her to grow up na hinahanap ko pa rin yung cooking ng mami ko. Diba? Celebrations happen around food. Hindi tayo kakain sa labas kasi iba. Pag may sakit ako, hanapin ko yung luto ng mga Iris. Diba? So sana ganun sila lumaki. And I'm so happy to share so far with those 1,300 schools, yun yung testimonials that we get from kids. And even the school teachers na parang, na-notice namin ngayon, mas nagbabaon na sila ng magulay, hindi na sila mag-react ulit. Kasi iba yung impact na tinanim mo, ikaw din nagluto, tapos nakita mo na napasaya mo yung family mo. Kasi yun yung role ni mommy, diba? So, doon nila na-realize na, pag ako pala yung nagluto naman for my parents, I'm also kind of giving back to the family. So that's what we're excited for Banjo joining us in this house. So yung going around, at least for this year, the focus would still be the public schools, going to the others, kasi 1,300 versus the total universe of public schools. Parang meron pa yun, diba? So yun, dun kami. And then phase 2 are the other barangays that we go to. Bakit Los Baños? So we try to be smart about it. So DA-DPI's office is here, and then we implement in the barangays around you. Kasi kaysa naman lalayo pa ako sa Batangas, eh nandito na tayo. So phase 2 is because DA-DPI has a lot of satellite offices around the Philippines also. There's 14. So doon naman kami slowly mag-expand, replicating the same program. I think going around the public schools, dahil sila nag-invento ng kanya-kanya nilang recipes. Ang galing nila mag-translate ng gulay into something else. So for example, first time ko makatikim ng puso ng saging na patty. Na if you didn't tell me that was puso ng saging and other manifestations of it, I would think it's meat. So for those kinds of ideas to come out of the younger generation, mas maniniwala din sila na, try ko nga yun. Hindi na sila maniwala sa mas matanda sa kanila, di ba? Gusto nila makakain sila. Oo. So, which is also why we have a mix of partners that we have from your OGs like Banjo to yung mga trendy na mas bagets na food influencers. Kasi sila yung nagtitickle ng interest. And at the same time, they inspire us also. Kasi di ba parang tayo pag nagluto ng adobo, ganito talaga yung adobo. Sila parang, ay hala kung ano-anong nilagay sa adobo. Yes. Sa kanila, with gulay. Sa kanila ko nakita yung mga sinigang na kimchi. Sure, di ba? Ganyan. Pero, we are able to influence other people. So, we recognize na, kahit our culinary brand, and yung role ko, recipe marketing, katrabaho ko si chef, hindi ko siya kayang gawin alone kasi we have a perspective as manager. And the other people, like Banjo, it's shaping Philippine cuisine kasi it's too much to be proud of sa Pinoy, sarili natin. Especially tried the strict method na kahit ako, otherwise, meron tapo ng bangga ito. Pag hindi ko ito, hindi
ganyan, like It's that. not working. Do you do that? Don't work for a certain time, diba? So parang, ano naman yung bata. Yung na nakamig din kasi wawag na. So how do I do it? It started with lumpia. So lumpia, there's pork, but I do add a lot of carrots na food processor. Kasi hindi na mapapansin, right? Yes, that's It's the sweetness for carrots. And a little bit of celery, just a little bit. Mga ganun lang. Start lang sila doon, and then they kinda cut the tastiness. Meaning, pag in-incorporate mo, do you like the lumpia? Yes, I love it. Do you know that we put carrot in ever since? Really? Yeah. And they eat carrots now. Yeah. So, isa lang din sa gano'n, introduce mo lang yung vegetable na tinatago mo. And then, yun. Or, if they see the vegetable na hindi nila alam, you just need to inform them. And then, improve the flavor. Isa pa yun eh. Yung sinasabi nila, hindi totally agree. Hindi masarap kapag nutritious usually, magsaserve ko ba ng ampalaya? No, even the carrots lasang gamot. Right, lasang gamot. Parang alam ko na yung child. Vegetables naman. Except carrots. Kasi, Ang learning ko doon, the child has a love-hate relationship. That's true. Yun yung na sa kanila, na automatic pag-ulay. Bad yung emotion na nasa So, involved na lang ako. And I eat na itong sarap sustansya. Yes. Yes, so it's my base going out. Branding talaga. Yes. So, ayun, and yun nga, it's not about how they kind of position me, it's about how we kind of jive together. Kumbaga may sarili kaming role eh. Kumbaga sa puzzle, may sarili curve na pag pinagpasok mo kasi nag-interact siya. So yun ang nangyayari rin. They're helping me, kumbaga, kasi ang ginagawa ko, I've been on this blogging thing for a long time, since 2009. And I've been sharing recipes. And I tried and tested every one of them. Kaya siguro lumalaki yung following kasi laging legit naman. Kung hindi kayo mabubutot sa recipe ng Panlasang Pinoy. Anong year po kayo nagsimula, yung website niyo? 2009. 2009, no? 2009 siya. And then, after a few months, yung YouTube channel naman. Back then sa YouTube, bago pa lang, parang 5 years pa lang siya. Naisipin ko lang na magkaroon ng video along with the recipe. Para mas madaling mag- Solo lang po kayo nagme-maintain? Parehas po? Yes. IT kasi background. Diba? Ang hirap ako nila. Ilang upload po kada week or once a week or ganun po ba? Meron akong 5 uploads per week. Ngayon po, 5. Ngayon, nag-tone down na siya. Kasi yung gusto ko naman quality. Yes, quality content. Oo, kasi dati, kasi ako din mag-i-edit eh. Pero ang lakas... Hindi masakit sa lahat yung editing. Ang lakas niyo po sa SEO eh, no? Pag kuha niyo yung mga keyword na adobo, sinigang, mga ganun. He said IT! Part of it is yung tao na bumabalik-balik. Because why does this person visit often? Kasi may kanya-kanya tayong cookie sa isang website na nakikita ni Google, di ba? So, bakit? Anong reason? So, maybe this is really, kumbaga hindi scam, legit. Number 2, maybe this is really good since this user A came back again after a week, di ba? And then, maraming pumupunta pa sa these different locations. So, I think, Ngayon po kami na-maintain yung website, YouTube. right now, I still do it. May plano kayong tumalon sa ibang platform like TikTok or... Good na natanong mo, no? Bago lang kasi si TikTok para sa akin. So right now, si YouTube, I think we have almost 7 million followers. Wow. May 9 million tayo kay Facebook. Instagram is slowly building up, but it's going there to the, parang nasa 700,000 close. Si TikTok naman parang nasa 700 something then, but I am starting to do TikTok videos para lang at least makakapagpas. That's the trend right now with the young generation. And para mas maging effective tayo, dapat itatap natin lahat ang market. Yes. So yeah, that's what we're doing.